Okay, magandang araw po ng Linggo sa ating lahat. Ito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na handog sa atin ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Ako po ang inyong kasama sa palatuntunan. Pansamantala muna ang inyong makakasama si Bea Gaza de Guzman. At si Steph po, bakit hinihintay nyo ay titignan po natin kung makakahabol po siya. Meron naman po inaasikaso si Steph sa ngayon, pero sa mga ka-warm heart natin na naghahanap sa kanya, syempre magtabay pa rin po kayo dahil meron pa rin po kaming inihanda para sa inyo na pag-uusapan natin. Napakahalaga po nito. Syempre po ang Warm Heart ay live nyo na pong mapapakinggan. Radyo Pilipinas World Streaming or Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service ay mapapakinggan na po live sa audio streaming. I-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa Android users. O sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. Syempre, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. I-type at i-search lamang po ang Radyo Pilipinas World Service at syempre naman pakisubscribe, like at share na rin po. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart, ay pag-uusapan po natin ang psychotherapy, no? Meron tayo makakausap mamaya na isang panauhin, no? Si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychologist Services. Ito pinag-uusapan natin na psychotherapy. Sino po sa ating mga taga-pakinig, taga-panood o mga ka-warm heart ang naghahanap ng makakausap kapag may problema, no? Meron ba dyan? Taas kamay, like, o mag-react naman po kayo sa ating Facebook live streaming. Sino naman po ang nakakaramdam ng gaan pagkatapos maikwento ang mga pinagdadaanan sa kapamilya, kaibigan, o kung meron na po kayong or in a relationship kayo sa inyong partner, gumagaan po ba ang pakiramdam pagka nasi-share po ninyo ang inyong mga saloobin? Alam niyo po ba may tinatawag na talk therapy o itong psychotherapy? Ano ba ito at paano ginagamit ng mga mental health professionals para i-manage ang kanilang mental or ang mental health concern ng mga tao? Iyan at iba pang katanungan, bibigyan po natin ng kasagutan dito sa Warm Heart. At live po natin makakasama via Zoom si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach, at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychological Services. Magandang araw po, Miss Samantha. At welcome po dito sa Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Miss Bea. At ako ay nagagalak na nandito sa inyong plataforma upang makapag-share ng about sa mental health o kalusugan sa isip. Ayan! Batang-bata po, si Miss Samantha, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin. Kahit Sunday po, no? Baka day off niyo po today, no? Pero pinaglaanan niyo pa rin po kami ng oras. At meron nga po kaming gustong malaman, no? Kasi meron daw pong tinatawag na psychotherapy. So, ang una naming katanungan sa inyo ano po ba ito? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong psychotherapy? Okay, so ang psychotherapy isa siyang serbisyo na professional no approach
kung saan nakikipag-usap ang isang individual sa isang trained mental health professional para matulungan na maintindihan ng sarili. So, pwedeng ginagawa ito para ma-manage yung kanyang emosyon, makahanap ng mas healthy or malusog na paraan para harapin ang problema. So, ito ay isang form upang ma-address yung emotional, behavioral, and mga iba't ibang concerns. So, dito tinatakil yung mga issues na nabanggit niyo po kanina. Pwedeng sa relasyon, pwedeng mag-asawa, pwedeng sa pamilya, at iba't ibang klase ng stressor. So, parang iniisip natin para mapadali, no? Pwede nating ihalin tulad ito sa isang computer. Minsan, nagkakaroon tayo ng virus or sobrang daming files as individual or as tao. Minsan, dahil sa sobrang daming file, simula nung pagkabata ka, dumadami or bumabagal ka. So, ang psychotherapy ay parang nagre-reformat or isa sang tool para mag-install ng bagong software, para mas gumana yung iyong pag-iisip, yung system mo, at para mas malinaw or mas kalmado yung pakiramdam at mas epektibo ka na kumilos sa iyong buhay. Ayun, so isa po siyang approach ng pakikipag-usap para ma-manage ang ating emotion. Napakaganda po at pinasimple ang paghahalin tulad po ni Miss Samantha sa psychotherapy at yung parang computer, kumbaga yung individual ay parang isang computer kung saan nagsistore ng maraming information, maraming emotions, thoughts, feelings. Tapos eventually kapag napuno na siya o masyado ng marami yung ating nasustore na feelings, emotions, thoughts, siguro experiences, mga ganyan, napupuno at bumabagal tayo, no? Parang sa computer nga, naglalag na, kumbaga, at saka hindi na nagfa-function ng maayos. So, ang ginagawa is mag-software, ano sabi ni Miss Samantha, mag-software upgrade or update, no? Para po malinis yung ating system at makapag-function na mabuti, no? So, simple at madaling maunawaan po yung kanyang pagpapaliwanag sa kung ano po yung psychotherapy. Ngayon, Miss Samantha, may uri po ba or types ng psychotherapy at kung meron po, ano-ano po ang mga ito, ma'am? Okay, maraming uri ang psychotherapy. Ito ay depende sa style, depende sa need ng isang individual, depende din sa approach ng isang therapist kasi ang therapist nag-gather yan ng mga training. So, iba't iba, depende sa specialization. Pero, magbabahagi ako ng iilan na mga ginagamit. Meron tayong tinatawag na CBT or Cognitive Behavioral Therapy. From the word itself, no, cognitive, dito inaayos natin yung pattern ng pag-iisip para lumabas siya sa ating behavior. Kung naapektuhan na tayo ng ating mga iniisip, na ating mga nararamdaman. So parang training ito para mapalitan yung negative programming natin. Minsan kasi sa isang computer na may negative programming na nangyayari. So ang CBT, hinahanap niya yon at tinatry niyang ayusin yung negative programming na yon sa tulong ng CBT. So meron din tayong tinatawag na psychodynamic therapy. So ito, hinahanap naman dito ang root cause ng problema. For example, meron kang past experiences nung ikaw ay bata. Paano ka napalaki o kaya naman trauma. So dito, para kang naghuhukay sa ugat ng puno para malaman mo kung bubunga ba yung halaman mo ng maayos or baka hindi na bumubunga, kailangan natin mahanap yung ugat. So doon tayo pumapasok or ginagamit yung psychodynamic therapy. Meron ding pangatlo, yung humanistic therapy. Dito sa humanistic, human, no? From the word human. Dito nakatuon to sa self-acceptance. Paano mo ba tinatanggap or paano natin matatanggap yung sarili pagkatapos ng sabihin natin malaking problema? Paano mo matututunan yakapin yung mga bagay na kahinaan mo at mahalin ng sarili mo ng buo. So ito, ang maganda dito sa psychotherapy, hindi lamang ito pang individual. Okay. Meron din tayong uri na pang family, pang couples, ayun yung sinabi kanina, no? Pwedeng may pag-aaway, pwede ito sa mga mag-partner, mag-asawa, maayos ang kanilang pakikipag-usap, mabuo ang tiwala, pwede din sa group therapy,
Kung, for example, merong iisang problema isa sa isang komunidad. Sa akin, meron tayong hinahandle na group therapy sa mga substance use disorder. Meron silang iisang kondisyon or iisang struggle. So, pwedeng therapy sa kanila ay pang-group. No? Inaayos natin, nagbabahagi tayo ng strategy para matulungan sila. And lastly, na pwede kong ma-share ay yung tinatawag na creative therapy. So, pwede ito sa mga bata, pwede natin gamitin yung tinatawag na animal-assisted therapy sa creative therapy. Gagamit tayo ng mga laruan nila, mga animals, pwede ding through play, kahit paglalaro, pwede maging therapy sa kanila. Music therapy and even art. So, iba't ibang uri ng therapy depende sa need ng isang individual at approach or estilo ng isang therapist. Ayun, napakarami palang klase. Depende sa pangangailangan ng client or dumudulog doon sa psychologist. And also, depende rin po sa style ng psychologist. Meron na banggit si Miss Samantha na 4, no? Yung CBT, kung saan nagbabahagi yung client ng kanyang experiences. Pangalawa, yung psychodynamic. Dito naman hinuhukay yung mga root causes ng ating mga issue sa buhay, Para interesting yun, Parang doon ka mas lalong nagiging self-aware, Kasi minsan tayo, di natin alam kung anong problema natin. Basta lang alam natin na parang ang hirap-hirap, Pero di natin alam kung ano. Parang yung psychodynamic, interesting yun. Pangatlo, yung humanistic, kung saan siguro meron kang pinagdaanan na nakapagpababa ng self-esteem mo, self-confidence, or self-worth. Dito tuturuan ka ng self-acceptance, Ang gaganda nitong mga to, parang gusto mo rin matutunan kung paano to ginagawa. Dito naman po sa humanistic, sabi ni Miss Samantha, pwede siya sa group, family, couples, or group therapy na sumasailalim sa karanasan, Para iisang karanasan. So, dito parang yung sabi niya, may hinahawakan siya mga nag-undergo ng rehabilitation, Pwede yun, parang group as one kayo na nag-make sense or nagpo-process sa inyong mga karanasan. Pang-apat, creative therapy para to sa mga mahilig sa, siguro pwede dito yung art therapy. Sabi niya kanina may animal assisted therapy, o ito yung mahilig sa mga pets. Katuwang nila yung pets sa kanilang healing or kanilang mga experiences, kumbaga sila yung comfort. Yung mga animal assisted therapy para sa ating creative therapy. So, yun po yung mga uri ng psychotherapy. At ito naman tanong natin kay Miss Samantha, ano po yung mga kondisyon ang kayang pagalingin o kayang i-manage ng psychotherapy? Okay, so ang mga kayang i-manage ng psychotherapy, hindi lang actually mga mental illnesses or yung mga diagnosed, kaya din ito na i-manage yung mga emotional or behavioral challenges na meron tayo as individual. Mm-hmm. So, unang-una, dito sa Pilipinas, malaking porsyento ang may mga anxiety and depression. So, halimbawa, lagi kang kinakabahan, kaya naman walang gana sa buhay. Marami pang sintomas, pero yun yung iilan na sintomas na pwedeng i-manage ng psychotherapy. Ang anxiety and depression. Okay. Pwede din ang trauma kung ang isang individual ay nakaranas ng abuso or aksidente o kaya naman pwedeng kalamidad, pwede yun pumasok doon na kayang i-manage ng psychotherapy. Pwede din ang relationship issues, okay? Mahirap mag-connect sa anak, pwede din yun family issues. Grief and loss or kamatayan. So sa psychotherapy, tinutulungan yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Hindi lang din yung malalalim ang minamanage ng psychotherapy, pwede din yung mga stress sa trabaho, okay, sa pag-aalaga, mga burnout sa kanilang mga responsibilidad sa buhay. So, na-mention ko kanina, pwede ding behavioral problems. Isang bata na nagwawala sa school, okay, even mga college student or mga individual na nagtatrabaho na meron nagiging problema sa kanilang pag-akto o kanilang mga aksyon. At even yung sinasabi natin chronic pain and medical condition, kung tutuusin, paano matutulungan ng psychotherapy yun? Pero hindi para gumutin ang kanilang physical illness mismo,
pero mabawasan yung stress na kaakibat ng kanilang medical condition. Kunyari sila po ay merong sabihin natin isang sakit na cancer. Siyempre, pag may sakit ka, naiisip mo ang financial na problema. Ang problema sa Totoo. pamilya, paano mangyayari yun? Ang buhay mo, ang future mo, iniisip mo. So, pwedeng makatulong din i-manage ng psychotherapy yung ganong mga stress at psychological impact na nadudulot nito. Dami pala, no? Marami pa kaming katanungan pero in the meantime, magkakaroon lang tayo ng maikling paalala at sa pagbabalik po ng Warm Heart, antabayanan po ang ating mga pag-uusapan pa. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Okay, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart. At kasama niyo pa rin po ako, ito po si Bea Gaza de Guzman. At narito na po ang ating ka-Warm Heart partner. Ayan, narito na po. Ako po, ang inyong lingkod, Steph Vicente. Ayan. So, sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunang Warm Heart ay pagpapatuloy po natin yung ating mga gusto pang malaman kay Miss Samantha Nicole sa Tyrapan. At Steph, meron ka bang katanungan kay Ma'am? Ayun. Miss Samantha, ito naman po yung tanong namin. Paano po malalaman ng isang individual kung kinakailangan na nitong sumailalim sa psychotherapy? Okay, magandang katanungan ito, Kasi as individual, kailangan natin maging aware, hindi lang sa ating mga sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. So, meron tayong mga indikasyon na tinitingnan. Kapag ang problema ay matagal na at hindi nawawala, kahit anong distraction na or self-help ang gawin mo. Una, ginagawa mo, distraction pa. Ikaw ay lumalabas, nakipag-usap, pero hindi na nagiging effective yun para sa'yo. Pwedeng indikasyon yun. Pwede ding indikasyon na nakaka-apekto na ito sa trabaho, sa pamilya at relasyon. Kumbaga, tinatawag natin itong meron ng disruption or dysfunctionality na nangyayari. Pwede din, lumalala na yung reaksyon mo. Yung dating hindi ka naman mabilis magalit, mabilis umiyak, para bang ang bilis na ng emosyon mo or reaksyon mo sa mga bagay-bagay. Mabangga ka lang habang lumalakad, iba na yung proseso ng isipan mo sa ganung mga kaparaanan. Pwede din, anong physical manifestation ng makikita natin? Nahihirapan kang matulog, nahihirapan kang kumain, nahihirapan kang mag-focus, o alin man doon sa tatlong iyon. Pwede sa tulog, either tulog ka ng tulog or wala kang tulog. Pagkain, pwedeng kain ka ng kain or wala kang kain. So, hindi dahil kumakain ka ay okay na. Pwede ding senyales kapag nasusobrahan, So, itong mga ito, posibleng indikasyon. At kapag nangyayari itong mga bagay na ito, napapansin mo sa sarili mo, pwedeng nagre-rely ka na sa unhealthy na coping mechanism. Dito napapasok na baka sobra na yung pag-inom mo,
sobrang frustration, ikaw na gumagamit ng mga bagay na pinagbabawal. So makikita mo na may changes sa the way kang umakto, okay? At makikita mo din dito, isang indikasyon din, yung family mo at mga kaibigan mo ay nagiging concern na sa iyong kalusugan, nagiging concern na sa iyong pagkatao dahil para bang again may changes na nangyayari. So kapag may ginawa ka at para bang hindi ito nagiging epektibo sa iyo, posible na indikasyon na ito na kailangan mo nang magpatingin sa isang mental health professional. Okay. Ayun. So, batay po dun sa mga nabanggit ni Miss Samantha, pwede nating malaman kung kailangan natin ng tulong. Kasi ito yung pinakamahirap sa lahat, na humingi tayo ng tulong. Kasi minsan hindi pa nga natin aaminin na may problema tayo. Ano po? Steph? Ito naman po ang aming tanong po, no? Parehas po ba ang psychologist and psychiatrist, no, ay kayang mag-administer ng psychotherapy? Kasi alam naman natin na magkaiba po, no, ang ibig sabihin ng psychologist at psychiatrist at may mga tao na nalilito po, no? Isama pa po natin yung mga psychometrician, 'di ba? Ay nagpa-practice din as mental health professionals. So, yun nga po ang tanong namin na Miss Samantha, kaya po ba parehas ng psychologist at psychiatrist na mag-administer ng psychotherapy? Yes, kaya, pwede, pero may pagkakaiba. So, alam natin ang psychologists, they are trained to do talk therapy or psychotherapy at iba't ibang klase ng technique. At ang psychiatrist naman, sila ay mga medical doctors na nagre-reseta ng gamot. Pero hindi lahat nagpa-practice ng psychotherapy, pero may iba na psychiatrist na gumagawa rin. So, pwede na mag-administer, pwede silang gumamit ng psychotherapy. So, meron akong iilan na mga kliyente na sa kanilang mga past psychiatrist ay doon sila nag-undergo ng psychotherapy nila. So, pwede po iyon. Okay. Ayan. Now, ma'am, paano po ba isinasagawa yung psychotherapy? Okay, sinasagawa ang psychotherapy, it involves yung pakikipag-usap, okay, sa isang trained professional. So, dito, nagpo-provide ka ng suporta, ng safe space na tinatawag natin. Pag sinabing safe space, anuman ang kanyang kananasan, we provide non-judgmental environment for them. So, dito sa psychotherapy, again, tinutulungan na maintindihan ng sarili ang kanilang pattern at ang kanilang mga problema. So, gamit ang mga technique na nabanggit kanina. So, pwede itong, again, individual, couples, family, group. Pwede ito sa clinic. Okay, pwede din ito through online. Ngayon, ginagamit na online. Teletherapy ang tawag. Pwede din ito, ginagamit ang psychotherapy para mag-process ng kanilang assessment for diagnosis. Pwede din itong regular session. Minsan, tatanungin ng mga kliyente hanggang kailan matatapos or gaano katagal ang duration ng psychotherapy, pero iba't iba nga ang depende sa need. So, ang technique na ginagawa dito ay pwedeng binibigyan ka ng homework, pwedeng, again, talk therapy lang, pakikipag-usap, at ine-evaluate ang kanilang mga progress. So, para itong pagtuturo sa isang estudyante, merong treatment plan, may lesson plan, merong mga assignment, meron ding mga feedback na nangyayari sa loob ng psychotherapy para makita kung nagpo-progress ba. So, yun yung nilalaman ng kung paano isinasagawa ang psychotherapy. Parang nagkaklase ka rin naman pala, no? Parang pag ganun at gusto mo matutunan lalo yung tungkol sa sarili mo, parang ako interesado ako sa ganun, no? Yung get to know yourself more na hindi lang yung ikaw ang mag-isa ang nagsa-self-discover para may guidance sa ibang tao na mas nakakaalam kung paano nag-work ang ating mga minds, ano? Parang interesting yon. Eto naman po, Miss Samantha, anong-ano po yung mga benefits na nakukuha natin from psychotherapy? Okay, ang mga benepisyo na nakukuha natin sa psychotherapy, ito ay nababawasan yung mga symptoms ng ating mga mental health condition o yung kaninang mga nabanggit kong indikasyon. Nababawasan o kaya naman completely natatanggal kung maganda ang proseso ng psychotherapy. Pwede din dito
Ang benepisyo niya, natutulungan ka sa mga coping skills or coping mechanism na hindi mo natutunan or hindi na ituro sa iyo regarding sa pagharap ng stress at problema. Ano pa, napapataas nito ang pagtingin sa sarili, ang self-confidence, pagiging aware sa sarili, nakakapag-ayos ito ng relasyon sa ibang tao, relasyon mo sa sarili mo, or pwede din yung benepisyo. At nakakatulong ito na maging fully functional and healthy individual. So, ang gusto natin dito, mamuhay tayo ng maginhawa. Okay? So, depende yun sa definisyon ng isang tao. Pero ito ay mga benepisyo na makakatulong na ibibigay ng psychotherapy. So, para itong pagpunta ng gym, halintulad uli natin sa gym, hindi lang gumaganda yung katawan mo, kundi nagiging malakas ka, nagiging matatag, at kakaroon ng energy. Ganun din sa psychotherapy, hindi lang basta isip, kalusugan sa isip, kundi kalusugan ng kabuuang pagkatao mo. Gusto ko yung sinabi ni Miss Samantha na depende sa definition mo ng ginhawa. Ano? Kasi subjective yun eh. Minsan, mas komportable ka, yung feeling mo, ito na yung ginhawa ko. Pero di natin alam na na-stuck tayo, di ba? Parang it takes siguro a certain level of bravery and humility na i-accept mo na hindi pa ito yung ginhawa, mas maigiginhawa pa ako, so pwede ko pang i-develop lalo yung sarili ko, pwede ko pang i-improve, no? So gusto ko yon. Ang definition ng ginhawa ay depende sa pananaw mo at kailangan rin ng self-awareness para malaman mo kung ito na ba yung ginhawa, level ng ginhawang gusto mo. Ayun. Go ahead, Steph. Ayun, eto naman po medyo curious kami dito sa question na ito, no? Miss Samantha, totoo po ba na pati yung mga physical na karamdaman, kasi alam naman natin na ang mental health ay kasing halaga ng ating physical health po, no? So, yun nga po, totoo po ba na pati mga physical na karamdaman tulad ng back pain ay napapagaling ng psychotherapy? Okay, so magandang katanungan nga yan. Pero ang kasagutan dyan, hindi direkta nagagaling yung back pain mo, kagaya ng ginagawa ng isang doktor or ng medication. Pero nakakatulong ito sa management. Halimbawa, kung ang back pain mo or sakit sa ulo or anumang sakit sa katawan mo ay lumalala dahil sa stress or lubos na pag-iisip, anxiety, ang psychotherapy ay makakatulong para ito ay mabawasan, no? Yung perception mo sa sakit at matutunan mong mag-relax. So, parang hindi mo man mababago yung bigat ng dalahin, pero matututo kang dalahin yun. Matututo kang buhatin yun kahit pang may sakit. So, yun yung gusto natin maintindihan dahil ang mga physical manifestation na nakikita natin ay posible dulot ng mental load o yung sobrang pag-iisip sa mga bagay-bagay. So, yun ang gusto nating magawa. Hindi man natin direkta matatanggal, pero gusto nating matutunan na buhatin yung mga bagay-bagay, yung responsibilidad natin sa buhay kahit mabigat. Ayun, hindi naman pala literal. Ayun. Para tutulungan ka baguhin yung pananaw mo para you take better care of yourself. Pagka inalagaan mo yung sarili mo, ayun, mag-gym ka na, mag-exercise ka na, Yes. matutulog ka na lang ng kompleto, no? Kasi minsan, kaya din tayo nasa stress dahil di rin tayo nakakapagpahinga. No, mahalaga yun. Ngayon, meron po bang risk, Ma'am Samantha, ang proseso o pamamaraan ng psychotherapy sa mga individual na sumasailalim dito? Yes. Kaya naman ang mga nag-undergo ng psychotherapy ay sila ay hinahanda nung ine-educate muna sila sa mga bagay na ito dahil may mga risk. Anong mga risk ito? Posible na kapag nag-enter ng psychotherapy ay pag-uusapan yung mga bagay na masakit, yung mga bagay na tinatago-tago mo, o yung mga bagay na hindi mo maalala na nagdudulot na pala ng problema. So, pag nilalabas yun, di ba, parang may discomfort sa pakiramdam. So, posibleng mangyari yun. Pangalawa, pagkatapos mo ng session, pwede mong maramdaman yung pagod. Siyempre, again, meron kang mental parang difficulties na nangyayari sa iyong isipan na ina-unload mo ng paulit-ulit tuwing session mo. So, pagkatapos no, napapagod ka, okay,
nadideplete ka ng energy. So, pwedeng rest yun, maramdaman mo. Pwede din na during the psychotherapy or during the therapy sessions, hindi naging maganda yung match mo sa iyong therapist. Kumbaga, hindi dahil hindi magaling si therapist, kundi dahil hindi kayo nagmamatch sa inyong kagustuhan ng proseso, ng estilo. So, posible yon. At minsan, kapag ganun ang nangyayari, merong kaisipan na hindi magaling yung iyong nakukuhang psychotherapy. Pero pwede din na hindi lang kayo match doon sa mga bagay na yun. So, importante maging honest doon sa part na yun. So, pwede din sa psychotherapy matitrigger yung mga matitinding emosyon, kundi ma-handle ng tama. So, ibig sabihin, kapag nasa psychotherapy, dahil ina-unload mo, inuungkat mo yung ugat, okay, matitrigger ka uli. So, posibleng hindi mo yun ma-handle, lalo na pag hindi maayos ng proseso. So, yun yung mga risk ng psychotherapy. Okay. Alright. Follow up lang po doon, Miss Samantha, kasi meron po akong nabasa na ang sabi po nila maaaring ma-alter yung memory kapag kasi di ba kinukwento mo siya habang nagpapa-therapy ka para mag-make sense siya. Pero may mga instances daw po, correct me if I'm wrong kung tama po yung aking nabasa, na na-alter daw po yung memory mo sa isang bagay dahil doon sa prosesong yun. Tama po ba? Okay, so yung pag-alter ng memory ay depende pa rin sa pangyayari doon sa moment na yun. Kasi kapag pinag-uusapan natin ng trauma, matindi yun. Minsan meron tayong tinatawag na repressed memories. Yun yung mga nakalimutan mo na. So, para bang pakiramdam mo ay na-alter na iiba. Okay, naiiba yung mga the way mong maalala yun kasi due to your experiences. So, posibleng mangyari yun pero hindi kalimitan na nangyayari yun. So, pwedeng ma-alter pero hindi natin masabi na laging nangyayari yun. Pwedeng na-alter siya dahil lang sa confusion na nangyayari sa iyong isipan. So, pag binabalikan mo, minsan may pagkakapareho ng sitwasyon. Kunyari, nangyari ay ang isang abuso. Ang isang naabuso ay nabuso ng paulit-ulit, hanggang sa kasalukuyan naabuso pa rin. So, para bang may confusion o para bang may naghahalo yung mga nangyayari sa kanya. So, posibleng mangyari, pero hindi palagi. No? Sobrang liit ng chance na merong may mga na-alter na memory. Okay. Follow up lang din po ulit, Miss Samantha, kasi syempre nabanggit nyo na maaaring may mga matrigger po, no? Yes. Kapag ka isinasagawa itong psychotherapy. For example po, kunwari, trauma, no? Ang pinag-uusapan. Kung sakali man pong matrigger, at may mga bagay na hindi na po makontrol, kunwari po nagka-anxiety attack po, no, during the psychotherapy session, ano na po yung intervention na binibigay immediately kung ganun nga po yung mangyari? Okay, kaya yung na-mention ko kanina, bago may proseso bago pumasok sa pakikipag-usap regarding sa mga trauma. So, posible dapat bago pa lang mapunta doon sa proseso na yun ay inihanda na siya or nalaman na ng therapist na ready na siya harapin. Ngayon, naramdaman niya na ready na si client na harapin ang kanyang trauma pero umiyak pa rin. So, sa kaisipan ng therapist ay ito ay normal na fenomeno na nangyayari dahil nga traumatic ang experience. So, anong gagawin? Hinahayaan na ilabas ang kanyang emosyon. At minsan naman, kapag nakikita na hindi na nagiging maganda para sa kanya, pwedeng pinuputol. Okay? Pwedeng pinuputol panandalian at iibahin natin, pero babalikan. Okay? Hindi kasi natin pwedeng i-push ng i-push. Baka magkaroon yun sinatawag natin na breakdown, emotional breakdown. At pag nagka-emotional breakdown, mas mahirap na kausapin. Pero meron naman, ang emotional breakdown ay makakatulong sa kanila. So again, depende iyon sa klase ng trauma or sa coping mechanism na nabuo na sa kliyente, yung skills na nabuo na sa kanya. Pero during that, it's either pwede mong ipagpatuloy or pwede mong i-pause for the meantime pero kailangan na balikan. Lalo na kapag ang technique na ginagamit ay psychodynamic, kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Pero again, hindi ito pinupush beyond sa capability or capacity ni client. Pag nakitang hindi na kaya, sinabi niyang hindi na kaya, merong respeto doon sa part na iyon.
Okay. Ayan. Miss Samantha, eto naman po, para po sa mga sumasailalim nito, o based on your observation o dun sa experience nyo as an expert, gaano po katagal ang pagsasailalim sa psychotherapy para masabi natin na mabisa siya, epektibo o nagwo-work nga siya doon sa tao na sumasailalim dito? Okay, so depende yung tagal sa lalim at uri ng problema. So, meron tayong kapag pumapasok ka sa psychotherapy, minsan tayo ay nagsiscreen sa kanila. Inaalam natin yung risk level. So, merong mild, moderate, severe, depende sa kung anong kondisyon ng pinag-uusapan. So, pag pumasok siya sa mild, pwedeng ilang linggo hanggang sa ilang buwan ang tinatagal na ito. Pag chronic or complex yung issue or yung cases, ibig sabihin, ng complex, talagang matagalan na nangyayari ito. Simula pa pagkabata, pero ngayon lang naharap. Pwedeng 6 months pataas. Okay, mas matagal at pwedeng umaabot ito ng mga taon. Okay, lalo na again kapag ito ang pinag-uusapan natin ay kondisyon na talagang naging complex na para sa kanya. So, dito sa katagalan ng pagiging epektibo, mas magiging epektibo ang psychotherapy or yung mga serbisyo na ibinibigay kapag consistent, kapag collaborative, okay, ang kliyente at ang therapist, at may openness, honest, kasi malaking factor yung mga bagay na yun. Kasi posibleng tumagal ang psychotherapy pero walang nagiging progress. Baka yun yung tinatawag natin, nagiging dependent na lang ang kliyente sa psychotherapy. So, kailangan makita natin yung progress. So, parang pagtatanim lang yan, no? May tanim na mabilis, tumubo, meron ding tanim na medyo mabagal pa yung pamumunga. So, titingnan natin anong naging problema or baka naman iba ang kondisyon nito sa karamihan. Ayun. So, ang goal pa rin is kakayanin na nung tao na magsarili, no? Kasi parang din siya, no? Hindi rin siya maa-assess as helpful dun sa tao kung dependent na, meron palang tinatawag na ganun, nagiging dependent si client kay psychologist. Kasi ang goal talaga nung psychotherapy is bigyan ka ng skills para kayanin mo na siya mag-isa, no? Yung pagharap doon sa hamon. Steph? Eto naman po, Miss Samantha, meron po bang masasabing wasto or hindi wasto na pag-administer ng psychotherapy, no, para sa kaalaman lang po ng ating mga tagapakinig at syempre marahil yung mga bagong psychologist dyan na papasok na, no, sa tunay na, sa real world, kumbaga. Okay, so meron bang wasto at hindi wasto? Yes, meron. So, merong wasto, kapag sinabi nating wasto or maayos, merong malinaw na plano. Sa umpisa pa lang, inaalam mo na anong mga problema, paano mo gagawin yung treatment plan within confidentiality. Ibig sabihin, binibigyan mo silang informed consent. Wasto yun dahil kailangan nilang malaman yung benepisyo na makukuha nila. Kailangan din nilang malaman yung risk na pwede nilang makaharap pag pumasok sa psychotherapy. So, wasto na meron ang kliyente na kaalaman. No? Kasi sinasabi natin, ang kliyente, kapag ang turing natin sa kliyente, sila ang mas matalino sa kanilang mga bagay, sa kanilang mga problema. Hindi ang psychologist. Guide lang, pero sila ang may mas alam. So, mas wasto kapag malinaw yung pagbibigay natin ng serbisyo sa kanila. Pati yung mga technique na binibigay natin sa kanila, sinisigurado dapat na evidence-based, talagang ayon sa pag-aaral, yung mga ibinibigay, epektibo talaga. So, ano naman ang hindi wasto? So, kabaliktaran, hindi malinaw ang goals, papasok na kung ano na lang mapag-usapan, hindi po pwede yan, Pwede ding hindi wasto kapag meron ng kinocross na yung mga boundaries, okay, wala ng professionalism, or paggamit din ng technique na hindi naman epektibo, pwedeng kasama sa hindi wasto. At hindi wasto kapag hindi mo sila binigyan ng paglilinaw sa kanilang mga nararamdaman. So, kaya nga silang lumapit para may kaliwanagan. Pero kapag hindi maliwanag, pwedeng pumapasok ito sa hindi wasto na pagbibigay ng psychotherapy sa kanila.
Ma'am Samantha, paano naman po yun sa mga, kunyari ka warm heart natin dyan, ating mga tagapakinig at tagapanood na siguro napapakinggan ito at gusto nilang sumailalim sa psychotherapy pero medyo nininervyos sila, di nila alam ang gagawin. May tip po ba kayo para sa mga first-timer na nasa intention na nila yung humingi ng tulong o magpa-psychotherapy? Okay, kapag nasa intention na nila, naisip-isip na nila, so ibig sabihin mas kailangan na nilang gawin, no? Ang una nilang tip, kailangan nilang humanap ng isang qualified mental health therapist. Alam mo, ang nakakalungkot po, Miss Bea and Miss Steph, ay meron akong nakikita ng mga page kung saan maraming humihingi ng tulong regarding psychiatrists and psychologists. May mga nagre-reply, and then after a while, magpo-post uli sila na na-scam sila. So, ginagamit sila mismo sa kanilang kahinaan. Kaya napaka-importanting tip kung ikaw ay magsisimulang maghanap ng psychotherapy or ng psychologist or iba, mental health therapist or professional, maraming scammer, you need to find a skilled, trained, and licensed individual. So, marami pong kaparaanan. You can go to PRC website, check nyo po yung license number para ma-sure. Dahil nalulungkot po ako sa tuwing nakikita ko na sa kanilang mga pinagdadaanan sila pa ay naluloko. So, ano pang tip? Pwede kang maging honest, okay, kahit mahirap. So, maganda maging tapat kapag ikaw ay may nararamdaman. So, kapag ayaw mong sabihin sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, dahil naiisip mo, hindi naman kami ganito sa pamilya, hindi naman kami ganito magkakaibigan, nag-uusap ng mga emosyonal na problema. So, pwedeng may makakatulong sa iyo. So, yun yung mental health professional. So, isa ding tip, wag po tayong mag-expect ng instant result or instant magic kapag pumasok sa psychotherapy. Yun po ang lagi kong sinasabi na progress. It takes time. So, lagi lang tayong may tinatawag na one step at a time. So, pwedeng one day at a time. So, isa sa isang araw lamang. So, ang pinakaunang step na gagawin nila ay pagpunta sa isang mental health professional para sila ay makapag-consult. So, bago mag-start, ililista na nila yung goals nila, ililista na nila yung mga naging problema nila para pagpasok ng therapy session ay ready na sila. So, yun yung pwede nating maibigay na tips sa kanila. So, lagi nating tatandaan, ang unang session ay normal lang nakabahan. Pero kapag ikaw ay nandoon na, nailabas mo na, malaking kaginhawaan na makahanap or makakita or makakausap ng isang taong pwedeng makatulong sa na maging malusog ang ating isip. Ayun. Naku, panawagan po yun. Mag-ingat po kayo sa mga scammer, pati na po yung mga dumudulog sa mga psychologist. Ayun, nasa scam, nakakalungkot po yun. Pero yun, nagpaalala si Ma'am Samantha na maging maingat tayo at tignan natin yung mga legit naman. Usually naman, nakalagay doon yung mga kung registered ba sila sa ganito. Alam nyo na po yun kung paano tumingin ng mga legit o hindi legit. Ngayon, curious lang kami ni Steph, kahit dito na lang po sa The Gentle Listener Psychological Services, meron po ba kayo mga estimates na number ng mga clients or parang datos or figure na nagbibigay sa atin ng overview kung sino or ilan po ba ang gusto or open for psychotherapy? Meron po ba tayong bilang? Okay, ang current na bilang ng The Gentle Listener ng mga clients, ganun ba? Opo, na nagsisik ng psychotherapy services. Okay, so ang The Gentle Listener, ang kanilang currently na nagiging datos ay around 500. Marami. Yung mga na test nila or na nabibigyan ng psychotherapy. Ngayon, iba't iba yun. Ngayon, kung tatanungin natin, doon ba sa 500, ilan kaya ang gumagaling? So, sabi natin kanina, hindi ito base sa paggaling, kundi base sa progress na kanilang nagagawa. So, kung gusto natin na magkaroon ng progress sa ating mga buhay, posible na mapabilang tayo doon. So, ang one step lang na kailangan nating gawin, no, ay maghanap ng trained individual, again, qualified and licensed na individual na pwedeng makatulong sa atin. Ayun.
marami-rami na rin ng 500, no? Kasi di ba lagi natin pinag-uusapan, Steph, yung stigma. So, para makarinig ka na number na 500 ang open na to talk about your well-being and mental wellness, ano? Para nakakatuwa na yung 500 na malaman mo, yung mga taong 500 na to, nagsisik talaga sila ng help and open sila to improve themselves, ano? And mapagaling kung ano may yung kailangang i-heal or i-treat sa kanilang mga sarili-sarili, no? No, ayun, Ma'am Samantha, we're running out of material time. So, ito na lang po ang inyong final message. And, of course, siguro, take this opportunity na kung sino bang po ang gustong dumulog sa The Gentle Listeners, saan sila pwedeng mag-message or tumawag. Okay, so maraming salamat ulit sa pagpapaunlak na ako ay makatulong at makashare sa inyo. So, gusto ko lang po matandaan ng bawat makikinig or manonood na ang psychotherapy ay hindi lang para sa may sakit, kundi ito po ay para sa sino mang gusto na mapabuti po ang kanilang kalusugan sa kanilang isip. So, gusto natin magkaroon ng malusog na isip, hindi lang basta kailangan diagnose ka, hindi lang basta kailangan meron kang sakit. So, minsan misconception po yun, no? So, po pwedeng mag-benefit po kayo sa iba't ibang kaparaanan. At tandaan po natin na ang pagpunta sa psychotherapy, hindi po ito tanda ng kahinaan. Siyempre, sa kultura natin, mga Pilipino, may ganun stigma na na-mention kanina. Pero, alalahanin po natin na itong first step na gagawin natin ay tanda ng lakas at tapang para maalagaan po natin yung sarili natin. So, gaya ng pagpunta sa doktor, kapag ikaw ay may problema or may sakit, nilalagnat, natural lamang na pumunta tayo sa mental health professional kapag may sugat or may pag-aalala din sa ating mga isipan. Lalo na po ngayon, sa mundo ngayon, ang dami pong stress sa bawat titingnan natin. So, malaking hakbang po ito mag-invest sa ating mental health and ready po ang The Gentle Listener at yung mga licensed psychologists na nakapabilang po dito para kayo po ay tulungan. So, ang Facebook page po namin ay The Gentle Listener Mental Health Services. Pwede din po kayong tumawag sa 0927-398-7770. So, yun po at marami pong salamat ulit, Miss Bea and Miss Steph. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa ating mga ka-warm heart. Thank you po, Ma'am Samantha. Ayan po si Ma'am Samantha Nicole Satayrapan, registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at ang lead psychologist lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Services. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart makalipas po ang ilang mga paalala. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Magandang araw po. Ako po ay si Henry Michael Gonzalo Doliguez, General Manager ng Kamapat Agriculture Cooperative sa Bayan ng Patnawan, Antique. Nais po namin ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, and to the Secretary of the Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, sa kanilang desisyon ay pagbawal muna ang pag-angkat ng bigas. Bahal din nga bulig naman nga mga mangungumari dyan sa may probinsya kang Antique, tungod sa pagpauntat karon kang imported nga bigas, matugruan ng karon kamataas na presyo ang amon ginani nga mga paray, kag matugruan man karon kag importansya rin ang amon nga production. Nakita naman nga sa kadya na sa pag-untat anay kang imported nga bigas, matugruan man kang motibasyon dya ang mga mangunguma sa amon nga probinsya nga mapadugangan pagidang anda nga pag-ani, mapanami ang pagsagod kang anda nga mga tanom, kag makamulig gid sa anda karon nga pagpataas kang anda nga production. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit
ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Yun, at nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. May ilang minuto na lang na tayong natitira, kaya tayo maghahatid muna ng ating mga PSA. So, bubuksan na ng Ateneo Bulatao Center Community-Based Services o CBS ang kanilang Katatagan Plus program. Interesado, kayo ba interesado na ma-improve ang inyong resilience upang makapag-prepare sa upcoming semester para sa mga estudyante? Ito kasi semester Ayan, at kung kayo interesado ay pwedeng mag-sign up diyan sa libreng Katatagan Plus program. Ang Katatagan Plus ay isang evidence and community-based mental health and early intervention program para sa mga individual na at risk sa mga mental health condition. Ginagamit ito ng programang ito ang bio-psycho-social spiritual framework at layo nito na matulungan ang mga individual na nakaka-experience ng mga pagsubok na makapag-develop ng adaptive coping skills katulad na lamang ng emotion regulation, stress management, interpersonal skills at problem-solving skills upang sila'y maging mas resilient pa. At itong mga skills na ito ay makatutulong upang ma-manage yung mga challenges natin both in the short and long term. At itong programa na ito ay isasagawa online para sa 8 module na facilitated once a week on weekends mula September hanggang November. Certificates of completion ay maibibigay din dun sa mga makakakumpleto ng 8 sessions maging ng pre- and post-test evaluation. Pero meron silang disclaimer dito, na ito, kasi psychotherapy yung ating topic, ay hindi itong Katatagan Plus program ay hindi po replacement sa psychotherapy. At para mag-sign up dyan sa Katatagan Plus program ay makikita sa kanilang sa kanilang Social media card. Ayan, yung QR code, scan na lang at lilitaw na yung form. At yun nga, tulad ng nasabi nila kanina, kasi naglagay din sila ng mga numbers na pwedeng tawagan as alternative kung talagang therapy o
o crisis hotline ang kanilang hinahanap, kasi tulad nga ng nasabi nga, no, ay hindi ito replacement, no, hindi ito alternatibo sa psychotherapy. At kung kailangan man ng urgent attention, so kanilang inilagay sa kanilang caption, no, ang DOH NCMH hotline na nakalagay din sa ating screen, Yes. no, 0917-899-8727 o 02-7989-8727. Nilagay din nila dyan yung sa Hopeline PH, no, ng Natasha Goldburn Foundation, 0917-558-4673, 0918-873-4673, at 028804-4673. Meron din sila dito, no, yung In Touch Crisis Line na 0917-800-1123, 0922-893-8944, at 028893-7603. Ayan, okay. So, yan po na ibahagi sa atin ni Steph ang ating isa sa mga public service announcement. Okay, naku, wala na po tayong oras, kaya naman bago po tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo, Steph, sa mga nakasama natin dito sa ating production. Syempre, ito all-in-one. Parang Oo. isa na lang ng papasalamatan natin, all-in-one from Wirecast, sa ating Master Control at sa live streaming, syempre, sa ating kasamang si Leo Magpayo. Ayan, maraming salamat, Sir Leo, for the assist, no? Talagang sabi nga ni Steph, all-in-one na. Syempre po, abangan niyo po ang mga susunod pang episode ng Warm Heart tuwing linggo po yan, 8 a.m. hanggang 9 a.m. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart! Heart!